Anong pakiramdam na manglait ng kapwa mo? Siraan sila sa harap ng ibang tao. Ikwento ang sikretong ipanigkatiwala sa'yo. Kakaibang saya ba ang hatid nito? Nasisiyahan ka ba? Nasaksakin sila sa likod. Nasiraan ang buhay nila. Napagmukaing masama kahit ay inosente naman talaga. At nakita silang nasasaktan. Ganyan ba ang pinapangarap mo mangyari? Ito ba ang nagpapasaya sa'yo? Dito ba nabubuhay yung dugo mo? Makita silang lumuluha. Makitang nasasaktan. Makitang nawawalan ng pag-asa sa buhay. At ang paghikbiba nila ay tila musika sa tenga mo. Hindi ko alam ang dahilan. Ni wala akong anumang ideya sa iyong nararamdaman. Pero kung gagawin o ginagawa mo man ito, ano bang rason mo? Bakit mas pinili mo itong gawin? Bakit hindi mo na lang sila kausapin? Tao sa tao, sabihin kung anong nararamdaman mo. Hindi yung aatake ka sa likod, nagagawa ka ng hakbang sa oras na hindi nila inaasahan. Hindi ka na bata. Hindi ka na bata para makipaglaro ng hulaan, unang taguan, o makipaghabulan. Maiksi lang ang buhay, kaya bakit mo ito sasayangin sa ibang bagay? Kausapin mo, sabihin kung may hindi ka nagustuhan. Humanap at gawa ng solusyon. Mag-usap ng mahinahon. Hindi yung pinagsamahan nyo ay basta na lang itatapon. Palaging may pagkakataon. Kaya sa halip na liitin, bakit hindi mo na lang ito kausapin? Diretsahin mo, kaysa ikwento mo pa sa ibang tao. Huwag mo nang palakihin yung kaya namang maayos. Hindi ka na bata. Kaya sabihin mo sa mismong tao kung anong nararamdaman mo. Hindi ito isang laro at mas lalong walang manghuhula. Kaya idaan mo sa salita. Huwag mong tirahin patalikod o kahit na pailalim. Harapin mo ng harapan. Tao sa tao. Nag-aaral pa lang o kahit isa ka ng edukado. Alam mo na ang pagkakaiba ng tama sa mali. Hindi ito isang lapis na pwede mong burahin at laitin o ulitin. Hindi na mababago sa oras na nakasakit ka na. At hindi masusolusyonan ng mali ang isa pang pagkakamali. Walang oras para sa laro. Hindi ka na bata.